Hello, hello, hello! Ngayon ay nandito na naman tayo sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At syempre, as promised, nagbabalik walang iba kundi si Monsignor Esteban Bonglo. Let us praise the Lord and give Him thanks. Ayan, sasabayan nyo kami sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Monsignor, thank you ha. Ikaw ay nagbalik. Thank you sa muling pag-invite sa akin. Kasi kailangan natin na kompletohin. Kasi ang topic natin ay Walking with Jesus and Mary. So unang leg pa lang yung naging paglalakbay ng kwento mo about the vocation, tungkol din sa pag-educate mo sa amin sa pangalan ng iyong parokya. Na-educate mo rin kami dun sa image ni San Pedro Calunsod at ni San Lorenzo Ruiz. At syempre yung power ng panalangin, ang bokasyon, at kasama na rin ang power ng Santo Rosario. So ngayon naman, gusto ko naman ibahagi sa ating lolos and lola, dear Mons, kung ano ba yung mission statement ng ating Panginoong Jesus. Kasi hindi lang naman yung panawagan at pagtugon. Kung hindi, madaling tumugon Kaya lang, anong gagawin mo pagtapos mo mag-oo? So kahit si Jesus po, hindi lang ang korporasyon ang may mission statement, kahit si Jesus meron din. Ito ho ay matatagpuan natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, chapter 4, verses 18 and 19. Ang sabi po dito, "The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim and release to captives, and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the favorable year of the Lord." So, ibig sabihin, naka-line up na pala kung ano yung mga gagawin talaga. So, ito po yung binabasa ni Jesus na scroll, no? Na naka-enumerate ay yung mga misyon. So, Monsignor, ikaw ay hindi lang parish priest, hindi ka lang rector, ikaw man ay namumuno sa Pontifical Mission Societies dito sa Pilipinas. So, magandang pag-usapan natin yung misyon. Opo. Napakaganda. Napakahalaga pag-usapan natin yan. So, Mons, yung huli tayong nagkukwentuhan, yung tungkol sa, pagiging father rector, di ba? Ng seminaryo. Ng seminaryo. So, yun pa lang, mission yun. Kasi Lorenzo Mission Institute. Ano ba ang mission ng LMI o ng Lorenzo Ruiz Mission Society? First of all, meron tayong common na mission. Lahat tayo. Pari man tayo o hindi, madre man o hindi, bata man o matanda, iisa ang pinakamisyon natin. At ang pinakamisyon nating lahat ay ibahagi, ipahayag ang pag-ibig na natanggap natin mula sa Diyos. Na harinawa sa pamamagitan natin sa ating pagsusumikap, siyempre, dahil sa biyaya ng Diyos, ay ang ibang tao ay lalo mapalapit din sa Panginoong Diyos. Ayan. So, yan ang pinaka-common natin so, lahat. So, common tayong lahat. Hindi lang mga pare, kami ring mga lays, yung mga lolos and lolas natin, titos and titas, lahat pala tayo. Na lahat tayo sana ay maging guide sa isa't isa. Hindi naman kailangan maging matalino tayo para maging guide. Ang mahalaga lang na sa pamamagitan ng ating pamumuhay, mako-confirm ang iba na may Diyos nga na nagmamahal at mahabagin at tapat. Pero, ang bawat isa mayroong particular na misyon. Yun ang common mission natin. Pero ang particular na mission, ang mission mo bilang asawa, may bahay. Aba, yung number one mission mo ay yung asawa mo. Tapos, bilang magulang, ang mission mo sa mga anak mo, ano po? O kaya, bilang government official, may mission ka rin, gagampanan para sa bayan, ano po? At bilang pare, mayroon din ako mission na dapat tugunan
para naman sa mga nasasakupan ng parokya for that matter. Yan. So may particular po pala. So hindi lang yung common, kumbaga generic, meron din talagang specific na para sa atin na dapat nating gampanan. At mayroon pang more specific. Aba, ano yan? So meron palang merong specialization. Okay, yun. Special, Yan. ang galing niyo po, Dr. Gaines. No? Oo, may specialization. Kasi halimbawa po, yung mga tinatawag na white fathers, no? Ang kanilang specialization ay ang African missions. Sa Africa sila nakatotok. Ano po? Although later on, nag-spread na rin sila outside Africa. Pero yun talaga ang pinaka-focus nila. Tapos mayroon din pong mga, halimbawa, mga Scalabrinian fathers. Ano po, no? Mayroon silang pinaka-focus din para naman ito sa mga migrants. Ano po, no? Sa mga migrants. O kaya mga Camillian fathers. Ang focus naman nila ay sa mga hospital works. So, bawat grupo ng kaparian o mga madre, may particular focus din po. Okay. So, kami sa Lorenzo Ruiz Mission Society po, itinatag tayo sa Archdiocese of Manila ni Cardinal Sin, Jaime Cardinal Sin, para po sa tinatawag nating Filipino-Chinese Apostolate at sa China Mission. Pero it doesn't mean na exclusive. Specialization lang po, hindi exclusive. Kasi lahat tayo may common na mission. So, Monse, habang pinapakinggan kita, parang mga doktor pala. Di ba? Opo. Merong general, di ba? Practitioner. Tapos meron din silang specialization. May At mga meron pang expertise. subspecialization. May subspecialty pa na tinatawag, di ba? Sabi nga nila daw po, Dr. Gaines, darating ang araw na hindi lamang eye specialist, meron pang left eye tsaka right eye. Correct. Di ba ang nakakatawa nga, Mons, meron nga foot doctors eh. Oo. O di ba, nasabi mo pang pedicure lang tsaka spa ang alam namin, pero may particulars pala talaga, no? Na talagang for the foot lang talaga. Ganun din, left and right, tapos yung mga toes. So nakakatuwa, pero totoo naman, no, isang malaking bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Kaya yung sinasabi ni Monsi na generic, dun pa lang dapat may check na tayo. Kasi ang layo pumunta, no? May particulars, may specifics, may specialization. Pero doon pala nga sa generic, sana natutugunan na po namin, Monsi, ano? Kaya wala pala kaming karapatan, lolos and lolas, hindi pwedeng sabihin, expired na, matanda na ako, kayo na lang yan nagmi-mission. Wala pala expiration, kasi ayon sa paliwanag mo, Monsi, may general na mission So doon pa lang hindi ka na pwedeng magsabing, expired na, lola na ako. Siguro at this point, Dr. Gaines, mga lolo, mga lola, dapat nating alalahanin na palaging sinasabi po, prayer is the first missionary act. Ang pagdarasal po ay ang kauna-unahang gawain ng isang misyonero. And so, kahit na po pala may edad na tayo, kahit na nga hindi na tayo nakakalakad, o kahit nakaratay lang tayo sa higaan, pwede pa rin at dapat pa rin tayo maging misyonero sa pamamagitan ng pagdarasal. Lalo na po ng pagdarasal ng Santo Rosario. Ayun, so may specific talaga natatandaan ko, Monsi, inintroduce mo rin sa amin yung missionary rosary. Opo. Pwede ba natin i-share yun sa lolos and lolas habang ini-invite na rin naman natin sila na maging misyonero sa pamamagitan ng pananalangin, lalo na ng rosaryo. Parang di ba yung beadwork nun, iba-ibang kulay, Opo. may specific continent na Opo. pinapagdasal? Opo. So, may nagdala nga ako dito, no? Kasi kung sabagay nasa bulsa ko naman ito palagi, ano po, ito po ang ating tinatawag na Mission Rosary. Maaari sabihin ng iba, ay parang rainbow. Makulay. Makulay, ano po. Ito po ay prinomote ng servant of God, no? Archbishop Fulton Sheen. Kung malaala niyo, no, very popular siya noon sa Pilipinas. Of course, sa Amerika siya. Ano po? Kasi nga po sabi natin kanina that prayer is the first missionary act. Bakit po? Kasi po, ang tao ay maliliwanagan lamang at ang kanyang puso ay maaantig lamang
At siya ay magbabago lamang dahil sa banal na Espiritu. Hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa akin. Hindi dahil sa isang misyonero. Only the Holy Spirit can enlighten the mind, touch the heart, and convert the person. Pero mayroon tayong papel na gagampanan through our prayer. Hindi tayo makapunta sa Amerika ngayon, o sa Africa, o sa Cambodia. Pero ang prayer natin makakarating doon. Yung bata, pwede magdasal. Yung lolo at lola, kahit na nakarati sa banig, pwede magdasal. Kaya prayer is the first missionary act. Bakit makulay ito? Para po, hindi natin makalimutan na ipagdasal ang buong mundo. So halimbawa, una, yung kulay ginto, no? Napaalala sa atin sa golden beams of the rising sun. O saan po ba, Dr. Gaines, nagra-rise? Sa east. Sa east, sa silangan. So, when we pray this mystery of the Holy Rosary, we pray, of course, no? We pray, of course, for the whole world. Pero, especially for Asia. Okay. Ito, kulay, ano ito, Dr. Gaines? Blue. Blue. Ano ba ang blue na kulay nagpaalala sa inyo? Sky. Sky? Ocean. Wala naman yata nakatira doon sa sky. Ano? Ocean. Ano? Kaya it reminds us of Oceania. Oceania. No? So, we pray especially sa mission at sa mga tao sa Oceania. Ano po? Ito po, anong kulay ito? Puti. Puti. At alam niyo po, dati lahat ng pare at mga obispo, itim ang ginagamit na sutana, hindi ho ba, no? Isa lang ang nakaputi dati, ano ho. At hanggang ngayon, sa lugar na yan, sa continent na yan, siya lang ang nakaputi. Lahat ng pare doon at obispo nakaitim. Saan po yan na continent? Europe. Europe. Only the Pope in Rome wears white. The bishop in white. Okay? So, ipagdasal nila. Kasi nga, dati ang Europe very Christian, hindi ho ba? Sila nagpapadala ng mga missionary sa buong mundo. Pero ngayon, humina ang Christianity sa Europe. So, ipagdasal natin ang Europe. Mayaman sila, pero kailangan nila ang ating dasal at ang mga missionaries galing sa ating bayan. Ito po, anong kulay na ito? Red. Pula. Saan kayang continent ito? Ano kaya ito? Asia, Oceania, Europe. Bago tayo pumunta sa pula, punta tayo muna sa huli. Ano pa itong kulay sa huli? Green. Green. O ano kayang continent itong green? Sa mga forest, sa mga bushlands, sa Africa. Africa. Galing talaga. Doktora ka talaga. Africa. Alam niyo po, ang Christianity, particularly in Catholicism, ang Katolisismo, grabe ang growth sa Africa these past decades. Kung bumababa ang Christianity, ang Catholicism sa Europe, sa Africa, nagmumultiply. Kaya we need to pray more for Africa na ma-sustain ang growth ng Christianity and particularly Catholicism. O kaya, isang continent na lang, ha? Oo. Ito, Red na. Ano ang red? Ano ang red kaya? Naku, hindi ko alam. Sobra naman, andito na yung Africa, Asia, Oceania, Europe, isa na lang. Ang red, Indians, hindi ba saan sila? Americas. Okay. Americas. Canada, USA, Latin America, South America. Bakit pula? Because of the fire of faith. Ang apoy ng pananampalataya na nagdala ng mga misyonero sa Americas. Kaya ito. So, pagdasal natin ang buong mundo at ipagdasal natin ang bawat mission continent. Ayun So, po yun. Monsignor, pag dinasal yan, parehas ho na rosaryo. Ordinary rosary lang. Tapos inaalala lang kasi natin, in particular, yung mga kontinente na yon, yung nagaganap na mission doon. Ino-offer ang prayer na yun, particular day. Kasama na rin yung mga missionaries, di ba? Na sila'y maingatan. Kasi, syempre, hindi naman, kasi sanay tayo, Monsi, dito sa Pilipinas na umaapaw ang Kristiyano kasi eh. Although sa totoo lang, kulang din tayo sa pare, ha?
kulang din tayo sa pare, no? At kailangan tayo magpadala pa sa labas, no? Kaya, pagdasal din natin ang Philippine Catholic Church, no? Ang sambayan ng Katoliko sa Pilipinas. Ayun. So, ang dahil pala na yung trabaho, Monsi, no? Si Lolos and Lolas, ha? Nako, kailangan ng tulong nyo kasi mas maraming panahon na nakakapagdasal itong mga Lolos and Lolas, eh. Opo. So, misyonero rin pala sila. Talaga, hanggang sa huling hininga. Pero pwede rin pabaon yan sa kanila pag namatay sila. Opo naman. Pero di ba totoo naman yun eh, pag nasa kabaong, di ba, may hawak naman na rosaryo talaga. Opo. Kaya lang wag na yung superstitious belief. Opo. Di ba, may mga kung ano-anong gagawin doon sa rosaryo. Kailangan putulin para daw maputol. Sunod-sunod na pagkamatay. So no yun ha, Lolos and Lolas. Kasi mabisa na yung panalangin. Sinabi na kanina, yun, hindi lang siya yung pinaka-epektibo na paraan para sa pagmimisyon, pamamaraan din siya patungong langit. Amen. Ayan. So, tuloy pa natin yung kwentuhan natin tungkol sa pagmimisyon, Monsignor. Sabi mo, kulang na pala ang mga pari. Kahit noon pa man, but especially ngayon, opo. Kasi nga, although may mga nagpapari, pero nagmumultiply kasi yung population. Dapat kasi yata, palagay natin, hindi ako sigurado sa numbers, sa figures, pero palagay natin na sana isang pare equals ang kanyang paglilingkuran na mga Katoliko o mga parishioners, halimbawa palagay natin 5,000, na 1:5,000 halimbawa, no? Para may enough na oras na makausap, magabayan, no? Ang mga parishioners. Sa atin ngayon, ang nangyayari, 1:20,000, 1:30,000. Oo. Kaya, kailangan natin ng more priests, no? Pagdasal po natin na sana more sa ating kabataan, mag-consider maging pare, maging madre. Pero with our support, mga lolo at lola. Kasi sabi nga, sila yung maraming time na magdasal at sila rin nag-aalaga ng mga apo. Kaya yung malaking influence po ninyo, lolos and lolas, no? Titos and titas, kasi pangkaraniwan yung magulang working eh. Opo. So talaga ang gumagabay, ito yung lolos and lolas natin. Kaya nga ito, may programa tayo tuwing Monday na 3:30, nandyan nakatutok kayo, hindi lang namin kayo sinasamahan, kasama rin tayo nag-e-explore ng mga pamamaraan, how to be productive. Kasi wala namang expiration yung pagiging Kristiyano natin. Tulad nga ng kinakwento ni Monsignor, kulang na ang mga pare. Pero may idea ka rin ba, Mons, para naman sa mga madre? Dumadami ba sila? Kaunti rin ba sila? Hindi naman sila nanganganak, so... Pero mas marami ang madre kaysa pare, kaysa population naman, mas marami ang babae kaysa lalaki, po. At malaking tulong talaga ang mga madre, syempre, kasi mayroon silang nagagawa na hindi nagagawa ng mga pare, po, no? And we pray na there will be more madre din, more sisters din, opo. So, Monsignor, kumusta ang LMI? May mga mission areas na ba kayo outside of the Philippines? Mayroon po tayo. Sa Taiwan, no? Matagal na tayo sa Taiwan. And then, by next year, harinawa, matuloy na po sa Australia po, magkaroon na rin po tayo. Wow. Not to mention, in different parts of the Philippines, dahil nga po sa Filipino-Chinese apostolate. Ayan. So, at least sa Philippines kasi established na talaga kayo, Tapos yung sa Taiwan, parang nakailang dekada na po ba? Opo, matagal na rin po. Ikaw po ba ang pinakauna doon? Well, pumunta ako doon noong 1986 as a student. Nag-aral lang ako po for 6 months. So, pero testing the waters na rin kasi yon. Siguro po, at nasunog ako doon. Ikaw, Monsi, kayang-kaya mong gawing katatawanan niyang ulo mo no? Pero sa totoo lang, nung nandiyan ka sa LMI, meron pa yan So anong ibig mong sabihin talaga? Pero sinadya mo, anong year yan, Mons? Nung talagang sinadya mo na yan na ang hairstyle mo?
Mga ano na po, mga 2001, 2002, 2003. So, mga 20 years, 22 years ago na po. Kasi kung nakita kanila noon, di ba, may mga pictures pa eh. Hindi pa ganyan yung image mo noon. Pero maganda yan, low maintenance. Opo. Pero kasi, nag-show din yan ng maturity mo, Mons. Kasi during that period, father rector ka na nga. So, medyo parang seryoso na din talaga yung tinatahak mo, yung path ng iyong bokasyon, ng iyong ministry. So, when you look back, Mons, meron bang mga regrets? Dumadapo pa rin ba sa iyo na, kung hindi ako nagpare, eto ako? Sa bagay na yan, very rarely, lalo na kung stress, lalo na kung may problema sa misyon, no? Para bang sumasagi sa isip, hay, kung hindi sana ako nagpare, hindi sana napakatahimik ng buhay, no, private lang, di ba, no? Wala kang isipin, sarili mo at ang pamilya mo, pero ito, buong bayan ng Diyos ang iisipin mo, no? At sumasagi yan very rarely, no? Very rarely, oh. Pero may mga regrets na dapat ginawa ko ito, dapat hindi ko ginawa ito, ano po, no? So, pero lahat yan, ipinapasa Diyos natin. Wala naman perfect sa atin, no? Kailangan ho ay tanggapin na natin ang mga nangyari at ipasa Diyos ang lahat. Ano po? So, Monsi, ikaw ba ang unang produkto ng LMI? Opo, ako po ang unang produkto ng Lorenzo Mission Institute. Ako po ang unang pari ng Lorenzo Ruiz Mission Society. So, being first, maraming pressure na nasa shoulders mo kasi they look up to you. Parang ikaw yung model eh, kasi ikaw yung first. Oo, very bad model. Pero mga lolo, mga lola, tito, tita, sabihin niyo po sa inyong mga anak, pamangkin, apo, pinsan, huwag sila mag-alala. Kasi kahit naman sa ang larangan ng buhay, may mga pressures, may mga stresses, may mga problema. Pero kahit sa ang larangan ng buhay, kasama na diyan ang pagpapari. May doon din mga joys, may doon din mga blessings, may doon din mga special gifts mula sa Panginoon. Kaya normal lang po. Normal lang po ang magka-problema, magka-stress, pero it's a joy to be a priest. No? May special joy ka bilang pare. So, Monsignor, minsan yung lolos and lolas, yung mga magulang, no, ang isa sa fear nila pagka magpapare yung kanilang anak ay baka magugutom daw yung mga anak nila. Naku, huwag kayo mag-alala po. Walang namatay na pare sa gutom. Namatay po sa sobrang kain, sa diabetes, sa kolesterol. Lalo na sa Pilipinas po. Kasi mga parishioners, pinipilit ka, Father, niluto ko ito para sa iyo, Father, binili ko ito para sa iyo. Huwag kayo mag-alala. Ano po? Pero, over and beyond those, na ay talagang kakaibang joy din po. Yung maglingkod ka sa Diyos at sa bayan ng Diyos, yung makatulong ka sa isang parishioner, no? Sa mag-asawa, no? And many times naman nakikinig ka na mailabas lang nila yung kanilang saloobin, and in the process may mga insight, may mga realizations, ano po. So, pagka ikaw ang papanoorin nila, hindi na sila magdadalawang isip. Di ba parang funny lang yung fear nila? Di ba parang akala mo ang shallow naman, ayaw magpare kasi tatakot ka magutom. Pero it is also legit kasi as a parent, di ba, talagang iniintindi yan ng isang magulang. Pero nagjo-joke lang naman si Monsi, no? Pero sa totoo lang, they still have to take care of themselves. At ang Diyos naman, unang-una na mag-aalaga sa kanila. Kaya, do not worry. At sinasabi nga sa Biblia, God cannot be outdone in generosity. Hindi mahihigitan ang pagmamagandang loob ng Diyos. Kaya, huwag pong matakot. Huwag pong matakot. So, Monsi, kumusta naman? Dahil ikaw nga ang una, meron na ba kayong programa sa LMI na nagpo-project? Paano pag nagtandaan ang mga pare ng Lorenzo, ng LRMS? First of all, ang Lorenzo Ruiz Mission Society ay bahagi at under sa Archdiocese of Manila. So, siyempre ang Archdiocese of Manila, mayroong
programa para po sa mga paring nagkakaedad na at magre-retire na. So, habang tayo ay bahagi ng Archdiocese of Manila, thank God and thank you sa Archdiocese of Manila, assured tayo na mayroong programa para sa atin. Pero syempre, alam din natin na may posibilidad one of these days na baka we will be on our own as Lorenzo Ruiz Mission Society. Kaya tinitingnan din natin yan at pinaghahandaan. So maganda kasing napag-usapan yan, Monsi, di ba? Kasi ang mga pare, syempre naghahanda sa pagtanda. Kaya nga ang Archdiocese of Manila, di ba, meron pag-retired na, pag kailangan ng alagaan, merong welcome home na tinatawag. So tayo rin, lolos and lolas, dapat naghahanda rin tayo ng ating sarili. Pero hindi lang yung katawan. Kasi laging ang projection, Monsignor, ng isang nagkakaedad, yung sitting pretty na lang. Di ba? Laging ganun yung projection. Pero do not forget, tulad nung na-mention natin last Monday, tulad ng Rosario, yung nature natin is both body and soul. So yung kaluluwan din natin ay dapat na pinaghahandaan. Monsignor, meron ditong isang quotation si Pope Francis tungkol sa misyon. Ang sabi niya, the mission of the Christian in the world is a mission for all. So pangkalahatan. There is so much need for Christians who bear witness to the gospel with joy in everyday life. The disciples sent by Jesus returned with joy. When we do this, our heart fills with joy. So, yung pauwi na, doon tayo mag-dwell. So, itong lolos and lolas, pauwi na. Pauwi na, alam mo na yun. Pero may oras pa, may panahon pa na magampanan. Ano pa bang misyon? Maliban dun sa Rosario, meron pa ba silang pwedeng magawa, Monsignor, to prepare themselves dun sa returning home? Ang isa napakahalaga po na habang tumatanda tayo, nagkakaedad tayo, ay yun nga po na yung matanggap natin ang mga nangyari. Na hindi tayo maging bitter, no? Hindi tayo maging resentful. Kasi yan ang napakalungkot po na yung bang kung kailan pa tayo nagkaedad, saka pa tayo karoon ng maraming bitterness sa ating puso o resentments. Although, hindi naman totally maiwasan yan dahil nga sa mga maraming nangyari sa ating buhay. Pero ang isang magandang paghahanda po ay talagang na tanggapin ito lahat at isurrender lahat sa Panginoon. No, na sinasabi nga po, for all that was, thanks. For all that will be, yes. Sa lahat na nangyari na kung ano man yun, good or bad, thank you, Lord. Kasi yung good things brought joy. Yung bad things brought lessons and humility. Ano po? And then, for all that will be, kung ano man po ang nag-aantay Panginoon. Yes, kasi alam ko na andyan ka rin. Opo. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So napakabilis ng panahon at sana lahat ng mga messages ni Monsignor Bonglo sa atin ay panghawakan natin, dear lolos and lolas, at maging productive pa rin tayo sa ating hinaharap sa buhay at iwasan ang bitterness. Bawal ang bitter. At to recap everything, gusto kong hiramin ang saying ni St. Thomas Aquinas. Ang sabi po niya, to convert somebody, go and take them by the hand and guide them. Kaya nga ang sinasabi natin, yung pagmimisyon, hindi mo kailangan maging magaling sa isip, no? Doon pa lamang sa panalangin na ginawa mo, magraradiate ito sa lahat. Tama ba, Monsignor? At sa pamagitan ng aming simpleng buhay ay maaakay natin ang isa't isa patungo sa Panginoon. So, any parting words, Monsignor, before you lead us into our closing prayer? Alam niyo po, Dr. Gaines, minsan may sinulat na dokumento si St. John Paul II tungkol sa mga senior citizens. Siguro, in one of the episodes natin dito, pag-usapan natin ang document na yan. At sa document na ito, ini-invite tayo ni St. John Paul II na balikan ang
banal na kasulatan, ang Biblia. At sa Biblia, old age is considered a great blessing. Full of experiences and wisdom. Ano po? Kasi kung minsan, pag tinanong ka, oh, kumusta na? Ito, matanda na, mahina na, amoy lupa na. Siguro po, no, totoo, no? Pero sana, tulad sa mga matatanda sa banal na kasulatan, no? Pag tinanong tayo, kumusta na? Ang ating sagot ay, ito, tumatanda, humihina, may sakit, pero the best is yet to come. Amen. The best is yet to come. Full of faith, full of hope, dahil alam natin ang Panginoon cannot be outdone in generosity. Amen. So always with anticipation. Kaya hindi mauubusan ng pag-asa, hindi mauubusan ng buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. So Monsignor Bong, pwede mo kami i-lead sa ating closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos aming Ama, maraming salamat po sa biyaya ng buhay at biyaya ng pamilya. In a very special way, maraming salamat po sa aming mga lolo at lola. Sila po ay napakahalaga na mga tao sa aming buhay. At harinawa, pagpalain niyo po sila lalo na magkaroon sila ng dagdag na lakas habang sila ay nagkakaedad, lalo maging matatag ang kanilang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At harinawa, sila ay patuloy kumapit sa inyo at kanilang lalong madama ang init ng inyong yakap ng pagmamahal. Pagpalain niyo po ang aming mga lolo at lola at ang bawat isa sa amin. At patuloy nawa kami maging bukas, maging daluyan ng inyong pagmamagandang loob sa isa't isa, sa kapwa, at lalo na po sa mas nangangailangan. Sa ngalan ni Kristo, yung anak aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So thank you very much, Monsignor Bong Lo. At we'll see you again next Monday. See you again. See you again.